Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang umaga, magandang tanghali. Depende sa inyong time na binigay para panoorin ito. Ito po yung unang lesson natin sa ating life group natin. Ang title po nito ay Understanding the True Source of Peace. Yan. Kaya, sige po, umpisahan po natin sa pananalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin, na kami ay gamitin niyo sa ganitong ministeryo. Lord, dinadalangin ko po na patuloy kayong magpahayag sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Ikaw naman po talaga ang tunay na pinagmumulan ng aming kapayapaan. At lalo po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, sa pagkakaroon ng paglilinaw po ng aming pag-aaral. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Una po sa lahat, natural, i-prepare natin ang ating sarili. Mag-ready po tayo ng Bible, notebook, saka ballpen para matandaan po ninyo ang ating pinag-aralan dahil ikaw po kasi ang magtuturo nito. Thank you. Sige po. Umpisahan po natin. Ayan, ito po talaga ay matatagpuan itong unang babasahin natin, batayan natin sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Itong kwento pong ito ay patungkol po dun sa pagtawid nila sa kabilang ibayo, magitan ng bangka. Natulog si Jesus Christ. Pero simulan ko pong basahin sa verse 37. Ano po? Sabi doon, ulitin ko, Mark chapter 4, verse 35 to 41, pero sisimulan kong basahin sa verse 37. Ano po? Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya ang bangka, sinakyan nila, ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil ang lawa at pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Yan, grabe. Pagpalain pang pagkabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, mapalad po kayo. Unang-una, kasi nagkaroon kayo ng personal na relasyon sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay higit pa ang kayang gawin kaysa dun sa iyong hinihingi. Kaya, higit pa sa iyong alalahanin ang ating Panginoon. At nakita nyo dun sa ating binasa na yung mga disipulo ay talagang hindi lang balisa, talagang takot. Kasi alam nila yung malakas na alon at malakas na hangin ay siguradong magiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Pero salamat na lang. Bandang huli, sa kabila nilang labis ng kanilang pag-aalala, ay tinawag nila ang Panginoon. Kaya ito ang ating pag-aaralan. Sa madaling salita, pinatigil ni Lord ang hangin, malakas na hangin at malakas na alon. Kaya sige po, pag-aralan po natin itong ating binasa. Siguro magandang tanong, ano kaya ang mga nakaka-stress sa iyo? Sa mga leader, pwede nyo tanongin ito sa mga kasama natin sa live group. Sila ang pasagutin natin. Pero bigay ko na sa iyo yung aking mga naisulat. Yung hindi nila nabanggit, pwede nyo banggitin.
Marahil, yung mga utang na babayaran, ay talaga nakaka-stress yan. Mga stress sa trabaho, yung mga katrabaho mong talagang nagbibigay ng pagod ka na sa trabaho ay dagdag pa sa stress. Ano pa, problema sa pamilya o marahil yung kasama mo sa bahay ay binibigyan ka talaga ng sama pa ng loob sa kabila ng pagod ka na, marami ng alalahanin. Ano pa, baka stress ka dahil sa iyong malubhang sakit. At kasama pa doon ay yung iyong bayarin. Siguro isa pa dito ay yung yung wala ng oras sa isa't isa. Sobrang busy ka na. At ka rin sobrang busy. Uuwi, matutulog na lang. Nakain, tulog, wala nang kwentuhan. O marahil baka ikaw ay na-trauma pa. At pag bumabalik ay lalo kang nababahala. Maraming klase ng trauma, tanongin nyo na lang kasama. Halimbawa, mga bagay na hindi mo na kukontrol. Kaya labis kang nag-aalala. Para bukas, dito ka. Ano na kayang mangyayari bukas? Bakit ganito ang ginawa? Patay. Kasi nga, hindi mo na control. Kaya labis ka nag-aalala. Marahil yung sabi mo na stress ka na masyado kasi sa kahirapan na iyong kinalalagyan ngayon, labis kang nag-aalala din. At marami pang iba. Alam mo ang kagandahan sa atin na nasa Panginoon. Lagi kang inaanyayahan ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. Huwag ka magdalawang isip na lumapit sa Panginoon. Kung ikaw ay may pagkukulang, lumapit ka kay Lord. Meron ditong mga ilang example na pwede nating gayahin, yung mga practical na halimbawa sa Biblia, kung ano ang dapat natin gawin para magkaroon tayo ng kapayapaan na mula sa Panginoon. Una dito yung i-identify natin, alamin natin ang problema. Siguro maganda nito yung kwento ni Martha at ni Maria. Ito ay sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Yung mga alagad ay sabi dito, basahin ko na lang. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na nakaupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, babalisa ka at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Wow! Purihin ang Panginoon. Ang issue naman po talaga na gustong ipakita ng Panginoon na bumisita nga naman si Jesus Christ. Ang senaryo, bumisita si Jesus Christ sa bahay ni Marta. At natural, binabanggit kapatid niya si Maria. Matindi talagang mag-asikaso si Marta. Si Maria naman, sabi dito sa Bible, pinili niyang umupo sa may paanan ni Jesus Christ at nakikinig ng kanyang kwento. Marahil isang parable. Yan. Pero sa kabila ng pagkaabalahan ni Marta, gusto niyang maasikaso si Jesus, ay sabi niya, ako na lang yung laging nag-aasikaso dito. Yung kapatid ko ay nandun lang nakaupo. Walang ginagawa. Pero pansinin niyo,
Pansinin niyo yung sinabi ni Jesus Christ pagkatapos ni Martha magsabi ng kanyang salubin at dahil sa kanyang labis na kaabalahan. Ang mas kinalulugdan ng Diyos ay yung laging nananatili sa Kanya. Ang ganda. Tingnan niyo yung binanggit ni Jesus Christ sa verse 42. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti, ito ay hindi aalisin sa Kanya. Alam mo, pag pinili mo si Lord, grabe. Kapayapaan talaga ang ibibigay sa iyo. Oo. Kaya, identify natin yung problema, lumapit tayo sa Panginoon. Ang ganda nun, alamin ang mga problema, sinabi ni Martha, sinabi rin ni Jesus Christ ang solusyon. Sabi niya, lapit ka lang sa paanan ng Panginoon. Tamang-tama. Alam mo yung kwento dito sa Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. Pareho dun sa Matthew 11:28. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at nabibigat ang luba, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Tingnan mo yan. Dinaan sa kwento, pero tingnan mo. Totoo. Kung ikaw ay balisa, lapit ka lang kay Lord. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Pangalawang example dito, yan? Yung dito sa Lucas chapter 17 verse 17 to 19. Ito yung kwento nung pero babasahin ko lang yung verse 17 to 19 Kwento ito nung nung 10 kitungin. Sabi ng Panginoon, nung sabi niyang magaling na kayo, patingin kayo sa templo nga naman. Para magpa-check, para ma-confirm na sila ay magaling na. Habang sila ay papauwi, nakita nila yung sarili nila na magaling na. Tuwang-tuwa sila. Pero itong isa, imbis na magpasik, bumalik kay Lord at nagpasalamat. Ito yung sinabi ng Panginoon, verse 17. Verse 17, sabi ni Lord, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Grabe, matindi. Alam nyo, pag nagtiwala ka sa Panginoon, hakbangan mo ito. Hakbangan mo ito. Pero ang magandang ugali dito na gustong ipakita ni Lord, lagi kang magpasalamat. Laging magpasalamat. Magpasalamat ng may pananampalataya. Laging magpasalamat. Dahil ang Diyos, tingnan mo, sabi ko nga sa iyo, nung sabi ni Jesus Christ, kung basahin mo ba bago mag 17 na verse, dito sa Luke 17 din, makikita mo, nung sila ay sinabi ni Jesus Christ, pacheck kayo, hindi man nila agad nakita na sila ay magaling. Kaya lang, habang naglalakad sila, makalayo-layo, habang naglalakad sila, napansin nila na magaling na sila. Wow! Pag nanampalataya ka sa salita ng Diyos, makikita mo rin naman ang kapangyarihan ng Diyos. Sumunod lang tayo sa Panginoon at makakaranas tayo ng himala ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ang iyong pananampalataya, pagtitiwala. Ang pananampalataya kasi, pagtitiwala natin sa salita ng Diyos, kahit hindi pa natin nakikita yung nangyari, pero ina-assure ni Lord sa iyong pananampalataya, mangyayari ito. Ganun po yun. Kaya pag humakbang ka, hakbangan po at magpasalamat ka sa Panginoon. Lagi kang magpasalamat. Hindi mo man nakikita ang Panginoon, pero naniniwala ka sa Kanya. Pananampalataya ito. Kaya lagi kang lumapit sa Panginoon ng may pasasalamat. Ang ganda Una, yung example ni Martha sa ni Maria. Identify natin yung problem at lumapit tayo sa Panginoon. Idulog natin ito. Piliin natin manatili kay Lord. Pangalawa, itong example ay
laging manalangin at magpasalamat sa Diyos. Laging magpasalamat sa Diyos. Huwag mong kakalimutan yan. Dahil ang iyong pasasalamat at pananalangin nagpapakita ng iyong pananampalataya at panghawakan mo ito. Katulad ng ginawa nitong isa. Nakita niya siya ay magaling, bumalik siya at nagpasalamat sa Diyos. Pangatlo, ito yung binasa pa lang natin kanina. Tingnan mo. Yung senaryo no mga disipulo at na Jesus Christ. Ginising nila si Jesus Christ. Ginising nila ang Panginoon. At sa madaling salita, bumangon ang Panginoon. Sinabi niya sa hangin ay tigil at sinabi sa lawa na tumahimik. Tumigil ang hangin at tumahimik ang lawa. Wow! Grabe. Piliin mo, tandaan po natin sa lahat ng sitwasyon natin, mas piliin mong kasama ang Diyos ng kapayapaan. Piliin na makasama ang kapayapaan ng Diyos. Ayan. Baliktad ko. Piliin na makasama ang kapayapaan ng Diyos. Ang sikreto po niya, diyan, ay sikreto pa. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Alam mo, ang ating mata, itong ating natural na mata, yan yung nakakakita ng mga sitwasyon na para bang ikaw ay mabibigo. Hindi ko naman dinidina yung mga pangyayari na yan. Kasi yung sitwasyon nga nila talagang malakas yung hangin, malakas yung alon. At sabi ng mga disipulo talagang balisaan na sila. Kasi yung mga disipulo doon, ang ilan doon, mangingisda, alam nila na talagang imposible yun. Na talagang mabuhay sila. Pero dahil tinawag nila ang Panginoon, grabe. Naghimala ang Diyos. Piliin natin manatili na makasama ang kapayapaan ng Diyos. At pag ikaw ay lumuhod at pinili mo, maghihimala ang Diyos sa iyo. Napakabuti ng Panginoon, kapatid. Ayan. Bigyan kita ng mga practical na solusyon. Ayan. Una, laging manalangin. Sabi doon, imbis na mabalisan ka, manalangin ka sa Panginoon. Magpasalamat sa Kanya. Mahalaga na tayo ay laging nagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Minemeditate mo yung mga pinag-aralan ng salita ng Diyos. Namnamin mo, ilagay mo sa iyong puso at isipan. Ayan. Pangatlo, ang pagdalo sa pagtitipon. Mahalaga ito sa itong fellowship na ito. Mahalaga ito. Huwag mo itong ipagpapalit kasi dito tayo na i-encourage, na papalakas, napapaapoy sa ating paglilingkod sa Diyos, napapaapoy sa ating pagsamba sa Panginoon, napapalakas. Ayan, at marami pang iba na makakatulong sa ating magkaroon ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Yan, nabanggit natin kanina. Totoo po, literal na laging magpasalamat. Ugaliin nating magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po, ikaw bilang anak ng Diyos, sabi sa iyo ay laging magpasalamat. Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, masakit man o maganda o pangit na pangyayari, lagi mong ipagpasalamat sa Diyos kasi mayroong layunin ang Diyos diyan. Bakit yan inalaw ng Diyos? Ang sigurado po diyan na ipapakita sa iyo ang kapangyarihan niya. Kaya lagi kang magpasalamat sa Diyos. Tumulong sa mga nangangailangan na kapatid. Alam niyo po, yan ang maganda po talagang. Kahit tayo ay may pangangailangan din. Alam mo yan, sikreto ng Biblia. Ang ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Para maging daluyan ka ng pagpapala, maging pagpapala ka sa iba. Para dumaloy na naman yung pagpapala. Ganun po. Lumahabang usapin yan, pero yan, sikreto yan. Ng buhay na
may kapayapaan. Ano pa? Sanaying magpatawad. Totoo yan. Nakakatulong po yan sa bawat isa. Makakatulog ka talaga niya ng maayos pag wala kang kaaway. Ugaliing magpatawad. Kung hindi ka man patawarin, ang importante, ikaw ay nagpatawad, nag-release ka ng forgiveness. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Sigurado yan. Panghuli, ito ang pinakamaganda. Habaan mo ang iyong pasensya. Alam mo, ang sabi ni Lord, those who wait upon the Lord will renew their strength. Yan, ang ganda yun. Ganun pa man sa awit 26. Basahin nyo na lang itong mga verses na ito. Ulitin ko, walang ibang source ng kapayapaan kundi ang Panginoon. Kaya, ako bilang nagturo sa inyo, ang purpose ko nito ay ng life group, laging may interaction. Hindi naman mahirap ituro ito. Kaya, ang goal po natin sa ating pagtuturo, una ay maunawaan nila. Pangalawa, mai-apply nila. Kaya, hindi naman po ito padalian ng turo. Although madali kung naituro sa inyo. Pero, kung masyadong mahaba, hatiin sa dalawa itong topic. At ang importante dun, manamnam nila yung topic. Tapos, laging mag-minister. Ano yung ginagawa natin sa church? Ipanalangin yung kasama. Kung may baguhan, pakilala sa Panginoon. Patanggapin siya. Patanggapin at nawa tanggapin nila din ang Panginoon bilang tagapagligtas. Laging ganun lagi pag may bago. Ugaliin natin mag-invite. Sa life group, ang purpose ng life group, alagaan at laging mag-invite. Yan po yan, evangelism. At ang prayer natin sila ay lumago at lalo mag-commit sa another level ng buhay Kristiyano. Ayan. Marami pong salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon.